Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-Real Property Finder and Real Property Philippines. Nandito po ako ngayon sa Barangay Santo Niño Ibaba, Lopez, Quezon. May binisita po kami ritong property na may kabuang sukat po na 3.8 hectares. Na ayon po kay Sir Domingo, bali ito pong papel ng property ay bali nasa original title pa raw po. Bali hindi pa po na pa-transfer doon sa nakabili na itong seller na huli na nagbebenta po nitong property. Kaya bali ito pong property po mula po sa Lopez, Quezon ay may kabuuan po itong 15 to 20 minutes po na travel time papunta po dito sa property. And then pag ano naman po doon sa Barangay Road, mula po Barangay Road, meron po itong lakad na nasa almost 5 minutes po. Tatawid po dito sa pinakahanging bridge. Yun po yung pinaka shortcut na daan dahil wala pa naman pong ibang way para makaabot nyo po itong property kung hindi po kayo dadaan doon sa hanging bridge. Bali, samahan nyo po kami mga ka-farm na libutin po itong nasabing property. Kasama po natin sila Kuya Domingo at Sir Romy. Saka si Wilmer. Tara po at ng ating ibidaan itong property. Bali magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farm. Yan po mga ka-farm. Kung nyo pong mapapansin, dito po nagsisimula yung pinaka po ng property. Ito pong pinaka-bakod na to. Yan po yung pinaka landeras niya. Ito po yung pinaka-bungad ng property. Papunta po yan doon. Sa gawi pong ilog, marami pong puno ng kawayan na ideal po na pag ito po inyong mabili, makakuha po kayo rito ng mga kawayan na pwede nyo pong gawing bahay kubo at ibang klase po ng furniture. Pwede po mga salaset, yan. Magagamit nyo po to yung mga puno po ng kawayan na yan sa gilid po ng ilog. Bali, ang source po ng tubig dito nanggagaling po sa ilog mga ka-farm. Malaki po yung ilog dito sa gawing kaliwa ko po. Ito po mamaya papakita rin po namin yung hanging bridge na aming dinaanan kanina. Bali ito pong property mga ka-farm sa ngayon po ay may mga nakatanim pong mga talong. Kaya kung nyo pong mapapansin, puno po siya ng talong dito sa area na to. And then may mga puno rin po ng saging na ang variety po ng saging na matatagpuan dito sa area ay lakatan at saka po saba. Ayon po kay Sir Romy na kasama natin. Bali meron din po rito ang puno ng star apple. Kaya pong mapapansin sa gawin na to. Ayan po, meron po sigurong mga humigit kumulang din pong puno ng star apple dito sa area. At tara po, suyorin po natin itong nasabing property at na makita po natin kung ano pa po yung iba't ibang mga nakatanim dito sa area. Ito po mga ka-farm ang aming nilalakaran. Ito yung pinakagilid ng property. Ayan, sigawin po na to. Ayan po, merong dito na bantay. Ayan po. Bali ang property po mga ka-farm ay may bakod. Kaya yung pong nasabing description po ng property ay ating nang makikita. Yung paikot po niya. Ito po, may mga bakod na po siya. Yung iba po naka-vibe wire. Ito po kasama to kuya. Ayan, ito po pala yung pinakahangganan ng property mga ka-farm. Kanya pong mapapansin, ayan po naka-vibe wire na po siya mga ka-farm. Ito po pala yung pinakahangganan. Ayan tong area po na to. Ayan kung nyo po mapapansin. Meron lang po kasing mga talbos. Ito pong pinaka-kubo ay tinitirahan lang po nung nakitanim ng talong sa area. Kaya wala pong tenant po itong property mga ka-farm. Dito po sa area ay may mga ilang puno po ng nyog. Pero ang karamihan po dito ay mga yung mga na po siya na malapit na pong mamunga. Yan pong puno ng nyog na nandito. At karamihan nga po dito ay puno ng saging. Meron po itong sa aming tansya na nasa mahigit pong 500 puno ng saging ang matatagpuan po dito sa area. Bali ito lang po ang portion na medyo upland. Slightly upland po mga ka-farm. Pero yung pong kabuuan po ng property ay almost flat. Almost nasa 80% po flat yung property mga ka-farm. Ito lang po yung area na upland ng bahagya. Pwede itong
Ano itong saging mamaya kuya? Oh. May saging. Ano pong puno yan kuya? Tibig ba yan? Parang ano rin ng tibig eh, no? Puno ng tibig. Tibig. Ayan, ito po, may puno po ng tibig dito sa area. Ito po, dito po kami mga ka-farm. Sinusuyod po namin itong nasabing property. Ito po yung slightly upland. Ayan. Medyo masukal lang po ng bahagya dahil panay-panay po ang ulan. Yeah. Ayan po, andito po kami sa gawing itaas. Ito yung pinakaburol dito sa area. Ito lang po yung pinaka-upland. After po nito, sa gawing ibaba po, flatland na naman po siya mga ka-farm. Bale, ito po. Kung nyo po mapapansin, ayan po, may linya po ng kuryente. Kaya, kung kayo po yung makakapagpatayo ng bahay dito sa pinaka-upland na to, maganda po dahil malapit na po kayo sa linya ng kuryente. Ayan lang po yung poste mga ka-farm. Mga ka-farm, sa gawin po na to, ito po yung overlooking. Kaya dito po sa area na aming kinatatayuan, ideal po dito na magtayo po ng pinaka-rest house. Para po tanaw na tanaw nyo po ang inyong property. If ever na inyo po itong mabili. Dahil dito po sa area, ito pong aming kinatatayuan na may mga puno ng nyog na ano pa lang po to, nasa almost 10 feet to 12 feet po. Pero hitik na hitik po sila sa bunga. Ayan po. Kung nyo mapapansin, ito, yan. Yan po yung gawing ibaba. Nasakop pa po nung nasabing property. Hindi na po namin magawang suyurin sa gawi doon. Dahil nga po medyo may sukal na ng bahagya dahil panay nga po ang ulan kaya tumaas na po yung mga damo. Medyo lang po baka merong naligaw ng mga ahas medyo mahirap na. Kaya hanggang sa gawi lang po kami dito makakapag sa inyo ng mga picture. Ito po yung pinakadalisdis ng burol. Ito pong aming dinadaanan. Ito. Kaya ito lang po yung pinaka mataas na area. Pero pagdating naman po sa baba, flat na naman po siya mga ka-farm. Iwas gulong. Yeah. Ayan po mga ka-farm, no? So gawin naman po dito, may natatabasan siya ng damo kaya medyo kita naman po yung itsura ng property. Ito po, may mga puno po dito ng anahaw, yung mataas. Ayan po siya, tapos tong puno ng puno ng nyog-nyogan. Ito po sa gawin na to, meron po tayo nakikita ritong puno ng banaba. Ayan. Herbal medicine po to, itong banaba. Magagamit nyo po siya pagka may po kayo sa bato. At saka sa UTI. Gawin rito, may puno po na antipolo mga farm. Ayan po, ito natatakpan po ng puno ng anahaw. Ayan. Pakarami po rito ang puno ng saging. Ito pong area na to, kung mapapansin nyo po, napakalinis. Ayan, sa gawi po na to mga ka-farm. Mga ka-farm, sa aming puntansya, sa area po na to, napakaraming pong puno ng saging. Hindi lang po pala to, may higit 500. Ito po sa area na to, kung mapapansin nyo po, dikit-dikit po yung puno ng saging.
Kaya sa amin pong pagtatantya, mga mahigit 1,000 po na puno ng saging ang matatagpuan dito sa 3.8 hectares na binebenta. At yan po, kung nyo po mapapansin, may mga bagong tanim po na puno ng nyog. Ayan po, nasa amin pong tantya, nasa mahigit 300 puno po ng nyog ang nakakalat dito sa nasabing property na mga bagong tanim. Ayan po, kung nyo po mapapansin, oh, nagkalat po siya. Mga bagong tanim po. Mga ka-farm, sa gitna po kami ng kasasagingan. Ayan nyo po mapapansin, clearing po tong area. Wala na pong puno ng nyog na malalaki nakatanim dito. Ito po, nililinis na po ito ng mga bali, pinakaano po ni sir, yung nagbebenta po nitong property. Ayan po yung gilid ng ilog. Ayan po, kanya po mapapansin, napakarami pong puno ng kawayan, paikot po. Bali, ang hangganan po nitong nasabing property, mga ka-farm, ito pong ilog. Yan po yung naghihiwalay po sa nasabing property. Then, papunta po to doon. Pabuka po ito, mga ka-farm. Naghahanggilid po itong property sa ilog. Ayan po, paakyat po doon. Papunta po doon sa dinaanan namin kanina. Kaya, dito po sa gawing ilog, bakod na lang po ang pinakahangganan nito at saka yung ilog na malaki. Diyan po naghihiwalay yung property, mga ka-farm. Mga ka-farm, ito po yung binabaktas namin na pinakadaan. Umakyat po kami doon sa pinaka upland ng bahagya kanina. Ito po pala yung daan sa gilid. Ito pong area na to, galing po doon sa may kasasagingan. Ito po yung flatland po niya, mga ka-farm. Napakaganda po ng property. Ayan po. Yeah. Ito po, ang dami pong puno ng talong. Ayun. Dami pong puno dami pong bunga ng talong. Ayun po sa area. Kung po mapapansin, oh, mga ka-farm, hitik na hitik po. Ang lalaki. Ito po, mga ka-farm, oh. Kaya po mapapansin, napakarami pong puno ng talong. Ito po, yung tinaniman po nung nakiusap po dito na makikitanim po ng gulay. Kaya dito po sa area na to, kung matapos po ang pagtaano po ng talong, maaari nyo po itong taniman na iba pang mga gulay. Kaya napakaganda po ng lupa at buhaghag. Napakataba po ng mga talong. Kabila po na mapapansin yung dikit-dikit po yung puno niya, pero ang lalaki pa rin po ng bunga ng talong, mga ka-farm. Mga ka-farm, oh, yung hangin bridge na amin pong dadaanan. Yan po yung hangin bridge na papunta po doon sa property.
ka-farm, yan po yung pinakahangganan ng property na aming pinuntahan kanina. Yan po yung pinakagilid. Yan po yung pinaka ano ng ilog. Ayan po. Kaya kung magkakaroon po dito ng tulay, malapit lang po ito sa Barangay Road. Umikot lang po ng bahagya dahil nga yung hanging bridge po na daanan ay nasa gawi-gawi pa doon. Pero yan po yung property na ating ibinisita. Ayan po mga ka-farm, yung kinuha na namin ng saging. Yan pong malinis na area na yan. Ayan po yung pinakagilid ng ilog. Ayan na nga yung inanuhan natin kanina ay malinis. Ayan po mga ka-farm yung service naming motor. Na iniwan po namin sa may Barangay Road. Ayan po mga ka-farm, oh. Kung mapapansin nyo po, mapatong lang yung mga helmet namin. Umalis kami't bumalik, andyan po yung helmet.